Hallelujah! Hallelujah! Maligtang ng tanan. Kinsa ang excited na praise and worship sa tubuhay ng Diyos. Excited mo yung hallelujah! Okay, before kami proceed, ang word si Lord para sa katuwa kami kabataan. In the book of John, chapter 14:27, yun siya. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. The peace that Jesus is talking about is dili sama sa peace na ginahatag sa kalibutan. But ang peace na perfect peace sama sa pag-describe ni Prophet Isaiah. Wala mo tayo ang katapaling na be at peace. Kaya kauban na po si Lord. Amen. So before na ako proceed sa itong praise and worship, deserve yung kaayo ni Lord na hatagan na po siya karon sa atong pinaka-the best na praise and worship. At ang palakpakan si Lord. But before na proceed, our Father in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, it is very moment we praise you. We exalt our biggest name, we worship you, O God. Salamat Ginoong Diyos sa iyong katawan ka, Lord, kautusan, Lord, para simbahin ka, O God. Salamat Ginoong Diyos na kami tanan, Lord, makabatong Ginoong Diyos sa perfect peace, Ginoong makauban ka. And right now, Lord, we bind and blind all the works of the enemy. Satan is a defeated foe. So Satan is rendered powerless in Jesus' name. We cancel any forms of destructions in Jesus' name. Lord, we invite your holy presence na mag-manifest sa aming natin. Salamat, Ginoong Diyos. All the glory, honor, adoration belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen!
Sa iyong guba, ako mayaw ka. Walay kapumpara, walay kapumpara, walay kapumpara. Sa iyong guba, ako mayaw ka. Walay kapumpara, walay kapumpara, walay kapumpara.
every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I see Jesus. This morning, di mo ibubo ang imong kaalaw o kahibalo sa mga katawhan. Galaygon ka in the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Galaygon si Lord, so please be seated. Sa iyong paglingkod, hindi mo matapan. Welcome. Welcome sa atong Sunday service today. So, naman tayo mga visitors karon, hindi mo katapos ang bisita, nalipay ang ino, may nakakaroon. Even ka lang imong katapos karon, na-bless, no? Na-bless kayo na siya, ulahan. E karon, madulog ka, sa tulos ka na maghatag kanimo og kadaugan. And dalaygon si Lord. Amen? Dalaygon si Lord, bago ka magsugod, magampo ta, labing gamahanan, ang mamahan, walaan ka na Diyos, Ginoong Kristo. Lord, salamat din yung nagpuntagon. Nag-i-Lord God kami, nagpapatigo, na maminaw na po Ginoo sa iyong mga pulo. Na kung pag-angko, Lord God, na imanigin. So, sa naman ako nagkasing-kasing. Naliin na nung napagigitaw ng personal application. Naliin lang, tutob sa pulong. Kapag hindi nga pulong, magapamuha sa matag kinabuhi, Lord God. Na mahimong may malaugon sa tanang aspeto sa mga kinabuhi. Dalaygon ka, O Diyos. Balang Espiritu, ikaw maghatag ng gahong. Maghatag sa imong anointing. Naliin ang tanan to perform as follower of Christ, naliin bubuhat sa iyang buhat. Dalaygon ka, in the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. So this morning, sabay-sabay ka ani og tuon. Amen ba? Amen.
Ikaroon pa rin po niya mo ang topic. But glory to God. Si Lord na ang mata sa tuwa o pagsagot. Amen ba? And hindi naman po sagot po sa tuwa. Because our topic is yung ko sa imo, nature lagi din sa mga gitawag o believers. Nature ni sa imong katapat. Nagiging kabalo siya dapat mo gamit. Mahimo siyang expert in using the blood of Jesus in spiritual warfare. Are you with me? And gusto na po, God willing, huwag hindi na pangandoy. That puhon. Kung mahimo man ng mga speaker sa mga churches, like punta na to, naman kita din sa Malita. Puhon. Malita will be recognized in expert. Mahimong expert sa gitawag o spiritual warfare. Sa una po yun ang pangandoy, si Bishop expert kayo siya about end times prophecy. And about end times prophecy, kabalo ka si Bishop, well-versed kayo si Bishop with regards to end times prophecy. And gusto na po recognize ang City Malita. Puhon. Mahimong expert in spiritual warfare. Hindi habang kung itawag ni Lord. Bago pa o naka-divine appointment, I experienced several kinds of casting out demons. Bisa pa ko kabalo sa akong pag-cast out. Si Pastor, nawin si Pastor sa church, sa City Hill. But bago pa man ko naka-divine appointment, musokol na kong yawa. Dapat ka nang imong katapad, dili na mahadlok kong yawa. Amen. Dapat dili ikaw ang mahadlok, dapat sila ang mahadlok nimo. And that's why this morning, imo nang masayran kung unsa ka importante ang blood of Jesus as our weapon. Amen ba? Kung ang Israel, ano na sila gitawag Iron Dome, na nahimong mga special weapon nila. Kapag baka nga, ang ilang weapon is, itawag na siya Iwi. Ang Iwi is IWI. Kung tawag na ng Israel Weapon Industry. Muna ang ilahang, kumbaga, maraming sila mga armas. Itawag siya Iwi. Israel Weapon Industry or Weapons Industry. Makita niyo, bisan ang Israel kagamay nga nasod. But grabe ka-advance of technology, it is because of the wisdom of God. Now, kinsa makakaroon? Ikutan na ito sa imo una, ultimo lang ka. No. Hindi ka ultimo. Because you have the power of the blood of Jesus. And ganasing ang power, may mo sa imo, although ikaw gamay, pero ang i-back ni mo, dako. And mingon pa ang puno sa Ginoo, nag-isto pa siya, if God is for us. If God is for us, who can be against us? Kung isa may mag-back ni mo kung ang Diyos, dapat ni mo. Now, nagka-advance ko ng technology sa mga pikas or kitawag ng neighboring country of Israel. Kaning iyang mga kalaban, particularly Islamic nations. Ay makita nino, bisan pa man o nagka-advance ko ng technology sa pikas, gusto ko nila mag-penetrate ng Israel. Pag-usawa man mo si Lord. Si Lord man naghatag wisdom sa iyang katawhan. That's why nag-create na po ng idea. Aside sa gitawag ng Iron Dome, dito mag-abot ang mga missiles and rocket dito sa ilahang lugar. Ma-intercept na. Tagbuo na sa ilahang mga missiles. Imagine nyo ang missile, ditagaan nila puto. Nanilig, pag makadetect o gitawag o missiles and rocket coming from or padulong sa ilahang gitawag o nasod, mag-intercept siya. So dato na, dito ko lang daan siya mabubuto na. So nakita mo na less ang casualties, less ang damage, it is because of the wisdom of the Lord. Kaya ginaprotect niya ang people of Israel.
That's why ako iklaro ni mo, muna gi-require ni Lord, pray for the people of Israel. I-pray sila. Pray for peace in Jerusalem. Muna itong ginaampo. Kaya nga naman, ang kinangan silang iampo, di na ito na ma-deny. Ang Bible, di na ito na pwedeng i-deny na ang Bible of Sulti, they are the chosen people of God. And they should be blessed. And ang blessing ni Lord na para sa lahat is irrevocable. Kaya di naman si Lord, itawag ko double-minded. Kung ni Yesya karon, linaw na po siya niya. But pag si Lord magkaroon ng covenant, pag siya magiging covenant, si Lord dili mo pakyas kaya covenant. Amen! That's why kung ikaw maging covenant kay Lord, gusto dito niyo, si Lord dili mo pakyas mo. Maybe kita pa hinuon ang hinungdan na adunay mga failures in our commitment. But to tell you, despite of that, God is still God. He is willing to wait. But, hindi ko sa inyo ha, di na nato paabuton si Lord. Di na nato siya papaabuton. I mean, kung mahimo, we will decide today, Lord, ikaw na ang direkta sa among buhay. So mga nakaroon ng idea na po ng Israel. Nakakreate na po sila aside sa Iron Dome. Nakakreate na po sila pinaka-advanced na technology which is the Iron Beam. Ang Iron Dome is besides gihapon ang itawag kong bala ni anak. Kung maka-intercept sila po sa mga delikado, mga weapon patulong sa ilaha or mga rocket patulong sa ilaha, pag-detect na danger, sugaton sa mga missiles po nila, motong Iron Dome. But ang Iron Beam, lahi. Nga naman, suga lang, laser lang siya. Why gasto? Electric charge lang. Pag makakita o missiles, mura naman. Laser lang. Imagine nyo kung sana sa Ginoo paghatag ng wisdom. Ang galay mo si Lord. Kung ikaw, partner mo si Lord, consulti mo sa iwa. Bisag dili man kaingon nga gitawag ko kung sa pa na imong level sa imong intellect because of your studies or pag-eskwela. Abi mo din na mo basihan ng wisdom. Ingon ba si Lord, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung isa kong naay kahadlok sa Diyos, maoy, kaingon ko, muli mga taong bright. Kaya ganyan na kahadlok sa Ginoo, mahadlok o bumadlok sa iyo. Kinahadlok sila sa Ginoo. Ang uman, buta na ito, ay grabe kayo. Isang pagbalaw, kabalo sila. Magpapagdad, sila na po nag-break sa balaw. Kabalo sila sa mga itawag ko, mga butas. Ang itaan nila mga loophole, maligid dito sila pulusok. For them to become exempted of the rules. And somehow, dili na siya wisdom. Ang tawag anak ko sa inyo, all in all, kumbaga, lakto na pag-isura, ang tawag anak is violation niya po. Gamay niya sala, kung dako ka sala, still, tawag anak sala. And the same, sa nakitawag niya. That's why, this morning, ako ituturo sa inyo about using the blood of Jesus in spiritual warfare. Kaya dili ka mahimong udaod kung dili ka mahimong expert in applying the blood. Gusto mo sugod ni ining ang kabalo mo. Kung ako mag-casting out demons, dili gina mawala ang applying the blood of Jesus. And that is my secret weapon. Bisan pa secret na siya pero atong ihatag karon. Amen ba? Si Lord, di mo po sa dalo, ihatag mo niya sa tanan. Although, ang iibutyan sa inyo karon, but kung dili po kinasingkasing imo pag-apply, mahimong nonsense. The same is true sa nahitabo sa babae, bleeding for 12 years. Ingon ba si Lord Jesus, your faith has healed you. Bisa pag-mayo ka, I apply the blood of Jesus, and then sa imo pag-apply, wala kay understanding kung sa'y power sa blood. Kaya wala eh, nung ako, apply the blood of Jesus. Now, kung invite man ka, kung nakakaroon din, dapat mag-appeal dito divine appointment. Aron mga balo ka, kung sa'y purpose sa blood of Jesus,
Ngano si Jesus Christ, kinahanglan pa man, nagandang nagdugo, muawas kaya bago pa sa ilansan, pwede naman ito ilansan dito. Pwede naman ito dugabon ang mamatay dito. But dili nga na ang niyang pamaagis ng kamatayon. Kaya na ay purpose. Hindi mo katapan na ay purpose. Matag dugo na may awas sa iyang lawas at tunay katuyuan. Kung mauna ang ato itudlo karon, maybe di naman tanan ang itudlo kaysa divine appointment pa na itudlo. But karon, dapat talaga mahimong expert in applying the blood of Jesus. Book of Hebrews chapter 12, verse 22, paragraph A and 24, paragraph B. It says, "But you have come to Mount Zion, to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel." Kaya na ito ang gitawag ng innocent blood in the Bible. And that blood, the first blood, is the blood of Abel. Amen ba? Innocent blood. Ano na yung innocent blood? Wala sa yung sala. Ako panahon na ba? Di patay siya sa yung suon. Are you with me? And this second blood, the innocent blood, is the blood of Jesus. And it speaks a better word than the blood of Abel. Kaya itong blood of Abel, wala man ito liwan. But in the blood of Jesus, the only Son of God, muli ang pinaka, itawag ang most powerful blood na nagluwas sa ato ang tanan. That's why the blood of Abel cries out for vengeance. Listen, muli karon ang itawag o word sa duha ka blood. Ang isa ka blood, the blood of Abel cries for vengeance. Gusto siya o sa ng vengeance, pagbalos, revenge. Gusto siya makatalos kaya ako ang blood, ayaw innocent. Innocent ko, kang ipatay man ko. Nag-offer naman ko haong para sa Ginoo. Ako ang igsoon na si Cain, nag-offer ng palaya, isumba. Di ba gulay mo lang iha? I-offer. Siguro ang natin ang palaya sa mga panahon na nasiguro ito'y talong, yung isumba, kulang na lang itong tahong ko, humagkubala na. Pero saan naman, hindi man haong. Hindi ka dapat hindi haong. Na ay prescribed offering na require si Lord. Kung saan man na, mo ito na dapat kabalo ka, mo follow o instruction. Ibig sa pag mo na nagkaroon man ko, pero hindi mao ang imong pamaagi kay mali ang pagpalo sa instruction. Naingo sa imo sayang ang imong effort. Nandaga kay nangalagad. Walagad sila sa Ginoo pero nahimong kawang ang ilang effort nga naman. Mualagad na sila kung ganahan. After all, at the end of the day, kung wow man sila sa Ginoo, nahimong kawang ang ilang pag-serve, kapoy-kapoy lang sila. Nga naman, pili magyapon i-credit sa Ginoo. Kung sa may credit sa Ginoo, niyo si Lord, ang akong tinuod kay lahat kung may isulod ang nagtuman sa kabutong sa mga. Kung niya mumutuman lang ka kung ganahan. Hindi mo katapad. Hindi na siya pwede. Dapat, as God, nahimo na itong itawag ko kanang example. Siya mismo nasulti, not my will, but your will be done. Amen. The blood of Abel cries for vengeance, but Christ's blood, Jesus' blood, cries out for mercy. Gihalal ang iyang dugo para sa kaluoy sa tanan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. But the thing there is not just the Son alone, ang inisgot, but the blood. Ang blood na mo gihimong bayad actually. Bukan na to sa tinutang, ang blood ang nahimong significant na gitawag o ang mga importanteng material. Nga naman, nakabutang na. Even in the Old Testament, the tingon nito, I give you that blood for atonement. For the life of the flesh is in the blood. And I give it to you for to make yourselves an atonement. It means to say, without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kung walay magpaula o dugo, walay mapasaylo kasalanan. Mauna na ito.
Muna kinahanglan na ay dugo mamuawas sa parang basahilo. Dili insang dugo. Dili dugo sa baboy. Dili dugo sa karnero. Sa una, gi-require na kadugo sa hayop kay gani ko wala ipawala ka dugo. Wala ko ipapasahilo. Nasabtan ba ninyo? Kung ako lang yung paisudino, like itawag ng Islam. Ang Islam, pag panahon sa itawag ng Ramadan, panahon sa last na nga, mag-ihaw na sila, something, baka pa niya po. Nasa term, itawag ng sumbalik. And actually, muna ang purpose na i-transfer ang imong salak dito sa hayop, kaya patay atong hayop, i-awas sa ito, instead na imo ang dugo ang iawas, iya ang dugo ang iawas. Ano ba mo? Okay, balaod na. Mo na itawag o curse of the law. Naitulog sa balaod. Mo nang dapat na imubayad aron mahimo kang exempted sa tunglo. Kung sa man ang klaseng tunglo, ang bayad sa sala, kamatayon. Dili ang kamatayon ang bayad actually. Ang dugo. Kung nakuha na nimo ang meaning, ang deep meaning, kung wala na tayo dugo, patay ang tao. Kung talingon si Lord sa iyang pulong, for the life of the flesh is in the blood. Ang kinabuhi sa ulod, naaliya sa dugo. Kung ito nakuha kung makuha ka ng dugo, kanang itaw ko, excessive bleeding. Kanang example, nasamad niya. Namatay siya. Namatay na ito, loss of blood. Kinawala. Kung saan ba yung circulate dihaan? Kung saan may ipang sa iyong kasing-kasing kung wala na kayo dugo. That's why ginangat siyang salinan. Muna kami din na sa PNP, even ang mga militaristic, or even mga nakagalog first aid, natin gitawag ko mga tourniquet. Kung pasabutan ako, nasama itong dila, dahil kayo na tourniquet nga akong ipugong diya, alam hindi umawas ang dugo o taman. And in every around 15 to 30 minutes dapat i-release mo gamay para mabutangan po sa dugo kay kung dilit po dali mo i-release, utlo na lang po na kay mamatay ang iyang mga cells at even mga ugat hindi lang function. So that's why, i-release na po gamay, bahalang mawas ng gamay, basta kayo mabutangan po sa dugo. Kay the life of the flesh is in the blood. Amen. And the life of the Lord, umuna ako po ipasabot sa inyo the blood of Jesus Christ for mercy. Kaya nga naman, nalukoy siya sa mga tao, at kinangat na kawasan. Amen. Book of Matthew chapter 10, verse 34. Dingo na, do not suppose that I have come to bring peace to the earth. Ayaw mag-expect na unahan kay Ginoo, kalinaw, may kamo sa imong kinabuhi. Hindi. Basahan mo sa Bisaya or sa symbolic translation. Ayaw ka mo pag-una-una nga mianhi ako aron mo pagdala o kalinaw sa kalibutan. Amen! Hindi nga magiging dili kalinaw ang akong dala, kundi espada. Most common, kita ang mga Kristohanon, dili ta masaktan sa ubang mga tao. Ngayon sila, dahil na ni matawanan, hindi na ni makisama. Actually, dili man naging ana ang nahitabo. Wala lang mini-conform kay dalang imukuha, binuhatan sa kalibutan. Hindi lang na masaktan kay wala pa kung sila kailas sa ato ka. So, di na ito na problema kung naman sila ikasulti. Batok sa ato basta kay kita, wala tayo ikasulti, batok sa ilahan. Kaya wala yung mahimong kalahian kung kita, maglibak nila. Kung sila, naglibak na ito. May kung sila, maglibak na ito. Kaysa kita, maglibak nila. Kung sa may kalahian sa mga magtotoo dito. Ang magtotoo na ay application kung unsa ang natuna sa Biblia. Ang dili magtotoo, nagpinakuhin, sumala sa iyang kabuton. And that's why here, hindi ko si Lord, ayaw pag-expect. Nangyari ko din sa kalibutan, haron ay kalinaw. Dili kalinaw. Kay warfare ni. Gera ni sa spiritual. Matingala ka sa sugod. Like example, ang uban siguro sa inyo na divine appointment. At first, isa inyong kalaban, mismo inyong pamilya, suko sa inyo. Mismo ang pamilya, magpuhong sa inyo, ay nagbalik ang si mga anak. Pero later on, sa niyang nakasabot ang iyong pamilya, nadala na iyong mo. Nga naman, kay nakasabot sila. Amen! Hindi lang tungod kay ingon ka, kung sa malaginan, ibang istorya, ba't tungod kay nakasabot sila kung unsa ang gahog sa Diyos.
That's why here, Matthew chapter 10, verse 35 to 36. For I have come to turn a man against his father. Amen. A daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be member of his own household. Number one, ang kalaban sa una, bago ko nag-born again, mismo akong pamilya. Hindi na ako rin sa karoon, pinakalayo ng ta. But to tell you, pinaka-first na ako nag-born mismo sa ako ang paling ilalingon. Ayaw pagbalik ng religion kay makagaba na. Glory to God, juro ka magbasa ang Bible, wag ko magitag gabaan at ibalin ng religion. Kinakaingon ko, nagulang na ko, siyempre, mas magulang ko sa tuwa, hindi sila mo mukahog ka. Wala bang kuniinom na wag tao sa ilang, nag-apply man na kung saan itundo ni Lord. But ang butang na ilang gihakag sa ko ang istorya, which is dili factual. Mupasa mo sa dili factual, wala na isulat sa pulong sa Ginoo. Nga naman, kung sila tawag ato, gitawag siya o kultura, tradisyon. Kung sa bagyo, nakaandan. Kaya naandan naman, mapaingon nila, makuiilang pagkamatyan. Pag muwali ko ito sa mga kanya ito, maminaw sila. Primero, maminaw sila, primero. Ikaduha na kung baling nag-house church ko, mismo ako pamilya. Ikaduha si Mana, ibaling ko, kaya para lagi masira sila, word of God, luminaw na sila karoon. Hi guys. Morning yung igual sa una panahon, dili ko again sa akong pamilya. Dili ko again sa akong pamilya. Halaga na akong pamilya. But when it comes to following God's ordinances and commandment, may ko sa imo ni abot Lord Jesus Christ. Sa inyo niya, I have come to turn a man against his father, a daughter against his or her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man, enemy will be the member of his own family. Kasi kabo, sadyang ikaduha akong balik ng house church ko sa balay. Bless you sa Ginoo. Anak ko, sige, mag-Bible study ta. Share na ito the word of God. Ang ako ang isa kayong soon, na muna itong silang higlalig. Sa niya ako ang naabot, nag-sispi sila, nagkapon-tapok. Sa niya, abot ko, na muna itong silang higlalig. Ako na inana, ito sila, nabugas na yun. Ay, nay. In short, nabuntang sila. And muna ako ang gusto ipamot ninyo. Nadili sa pinangilihan dapat mabuntang ang pamilya rin. Kung imo lang buto na unaon, asa man di ay ang mas importante, ang ato abang prinsipyo, ang ato pag-igugma sa ato ang gitawag ng pamilya. Kung sa imang good, kumod lang kay dili ta, gitawag ng open, ng budawat sa idea sa uban. Naingotan siya, pati ang atong relasyon na kuha. Which is dili ba ako? Dili ba anak mo, gusto sa Ginoo? Kapag ba ako sa Ginoo, this is good and pleases God our Savior, that He wants all people. Amen. Gusto niya tanang tao maluwas. Kung makabatulog ka maturan, o sa mga kabatulog ka maturan, kung ikunit na tayong tekshiling, nangugas sa lahi at latong, share ang taga-word of God, yawat na lang, makadumog ka sa kulong sa Ginoo. Ang problema, waan mo, paminaw kay imong gisalimay kay natin tawag imong prinsipyo. Ningon ka. Na, Ginoo nga. Nagatuo mo Ginoo. Wala mo kulinog wa kanito og Ginoo. Ato ari kalawkan. Amen. I'm sorry, this morning, nakampo ko, kapong mga naadinhig. Among prayer, bawat ang kain lang, ang iyong pamilya. Ino pa si Joshua, me and my household, we will serve the Lord. Yes, Lord. At that time, nag-house church pa lang ko, mag-glory to God. At least man lang, pero na ako yung na himong pastoral ako. Amen. Hi, Pastoral Jimmy. Welcome to my vlog. Ano, ito to? And glory to God. At least man lang. Nandito sa iya, pag-iba na appointment niya, anak ko, 6 years ko in the Lord bago ko nahimong pastor.
Ako i-declare kayo mo double portion. 3 years na lang pastora na tayo. Nakita ko, ang pag-abot niya 3 years, nahimo siya pastora. Halas na, go! Ang will na yung declaration. Nakita ko. Amen. Hindi naman mo. Ikaw karon kung mo-declare ka na gamitin ka sa ginawang Michael na dipili. Ako nag-declare ko sa double portion. And glory to God. Ay, ako tayo. Dagan ko na-experience within 6 years bago ko na yung pastor. Di na ako gusto ma-experience pa nila. Double portion na waiting ako ihatag sa inyo. Kung 6 years ko, ikaw 3 years lang. Glory to God. Imagine namin mo, 20,000 level na siya. Ang buto sa mga from Mrs. Bishop down to her primary leader, 144, 178, 20,000 level. Imagine namin mo pa ngayon, nani Pastor Julie. Pero tungkol sa declaration, nahimunahin siya primary karon ni Pastor Janet, which is equivalent to 144 level. Amen! Sa una, nga na lang, nalipay ko. At least, man lang, nanay nakasabot na ko. Hindi yung matapa. Si Lord yun ang nakasabot sa ako. Mga ayaw lang ulang. Ayaw lang mag-stop. Hindi nyo stop. Hindi na ko gamuha lang. Ayaw ka kakunti na. Hindi ka, ang ilang nadawat sa imong nadawat lahipan. Ang imong nadawat, hindi pwedeng ikampi sa bisay kunsa. My greatest treasure in life is not money, not richness, but si Lord Jesus, our greatest treasure in life. The life of the Lord. And here, understand who we are fighting against. We are fighting against not our family, but the spirit behind our family. Dili na akong kalaban, akong pamilya, akong papa, akong mama, dili na sila akong kalaban. Ang akong kalaban, ang espiritong nagpaluyo nila. Kung saan nilang nagpaluyo sila, Pastor? Ang hindi mo, walang neutral, wala na kabuok. Kung wala ang espiritu sa Diyos, automatic ang espiritu sa kalaban ng naaya. Ay, mag-ingon, yan natin rin sumatunga, wala na sumatunga. Amen ba? As they said, na yung lugar ang itawag ng purgatory. Purgatory, for I think or for I know, that is a place of chance. And to tell you, wala itawag ng purgatory in the Bible. Are you with me? Wala yung purgatory in the Holy Scripture. But kung imo basahon ang bukog ilog na itawag ng inner earth, under inner earth, as defined by English translation, that is hell. But actually, dili lang na siya hell. Kay under the inner earth, aduna na siya kitawag ng upang the hollow places. Ay upang kadamit hollow places. Naliging dito i-segregate na ay place for the martyrs. Na ay place for the holy. Na ay place for the wicked, and ay place for the holy of holies. Maybe hindi ako na-explain karon, but later ako na-explain sa kung makita ninyo na literally sa Bible, sa life, sa gato, o sa life ni Lazarus. Makita ninyo ang story sa Bible, liwan ito. Walay makarihintan ka na mo, nagto ka ninyo, kung kita ka ninyo, nagto ka na mo. Because there is a great chasm. When we say chasm, cliff, bakilip, pangkaw. Bungaw sa Bisaya. Eh makita niyo, holy term sa kitawag ng Bukino, na kitawag siyang hollow places. At doon ay mga nakasegregate yung bulat bangat pa. Kaya inana ang separation. Are you with me? Kailangan may purgatory. Kung may cancel ang term sa purgatory, dito ka sa place of chance. If there is a place of chance, walay laing place of chance. But this world is the place of chance. Amen. Kini imong itungtungan karon mo ang lugar sa tsansa. Nangman, nakay tsansa, magbalik sa Ginoo. Yes! Nakay tsansa mo. Musalig sa Ginoo. Amen. Pinaka importante ang tao ko sa mga musalig niya.
O sa may kansa niya. Ingat, dagan kay istorya, pwede lang puwan. So, kaya ito gusto lang. Kung ina naman ang bumagi, din lang tayo kwanta. Ang buhay lang ko, magpinuboy ko. Ang buhay ko, mga magkamatay. Ihatag ako sa ikaw ako ano ako. Mahal ka ba ng imong iwan? Gasto para sa ako. Hindi lang. Cancer na. Kung ina na ang mindset ay sukihan ng mga mahilong na utang at ipong katawa. Are you with me? Amen. And the name of the Lord. Kung sa may iwan nila, sa may iwan, isa mo kalaban? Isa mo ginatuang literal na kalaban. Ato tanawa. Understand who we are fighting against. Number one is the great dragon. Usay, ganahan ba dragon. Usay, unang gawin mo, ganahan din dragon. Kapulong bangga, ingon si Lord, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Imutan na ako, kung sila ka papuno sa mga sitasi mo, ito hindi mo nasulti. And how about, kung di mo siya nag-drawing, di-drawing niyo mo dragon, huwag kinain mo na ula, pag-drawing niyo mo dragon. Why? Because mauna yung puno sa inyong kinabuhi, ang dragon. And you know what? Kinsa ang dragon? Mauna niyawa in the Holy Scripture. In the book of Revelation, dragon represents Satan. Amen. Hindi kailangan kita mo sabi, kailangan kita ko ba ito ang dragon? O sa akin, pagka February, isinebrate pa na siya. Dragon. Imagine mo kung kinsa ng dragon. Sa Bible, ang dragon ang yawa. Amen! Kumata ka ba tayo na? And ako na iklaro sa mga konsulte. Hindi mo pagkiraan, the great dragon was hurled down. The ancient serpent called the devil, siya mismo, or Satan, who leads the whole world astray. Iyan ipang salaan ang mga tao. Amen. Dagang yung mga ilaw practices na dinasa sa mga tao, kay conform ang mga tao sa libutan. But they know, kung saan manato, pagdao, kung wakagabalo sa atong kalaman. Amen. Lagi isang mo, nagasuway mo pa, nakadula ko basketball, kasi di ko hindi basketball. Kaya ka na lagi kita ka maukay basketball. Among ipasahan, ako akong kalaban. Kesa na di ko pa sa alaginan mo po niya. Kuya, talikit. Nakainan mo pa niya, kuya, ano yung gift, aspire ka, ang dahil. Ngayon ni kuya, yung amigo, ni angkol, kikangkol ba ko, iguno ang umula siya. Nasaan tayo mo na? Kung saan ito naglaog, gumawa ka kayo na sa itong kalaman. That's why, dapat may expert ka. Dili lang sa pag-apply ng plan, kamalungan mo pa-identify kung kinsa ang imong kalaman. So, here we are, the four manifestations of the devil. O ba, kabuo, manifestation of the devil. Dragon, a frightening creature that instill fear into others. Tagaan ka niya katulad. Kung ano mang magyawa, sundihan ka ang dragon to. Kung napay kahadlong niya, ang dragon na nag-cause, ang yawa mo nag-cause niya na, and is capable of breaking people's will and intimidating them. So, in short, kung nag-Wilson ka, tapos na ibabal sa imo ang pasagutan ka, na ay yawa. Dili tong tao, pero na ay yawa sa iyang kinabuhi. Wala'y lain. Kasi yung Paul ang nag-identify. So, yan ang preach ka of the good news of the kingdom, it means you are preaching the word of God. Dapat nila. Dapat makamagsayaw. Nano mo bababa sila? Kisa bagay ang umimong against sa tayo. Ang tao. So, in other words, wala'y lain ni Baba Dibang kundili ang yawa. Mayroon ng yawa, ganahan ka nila sa maminaw pulo. Kung ito nang himo sa yawa. Kaya di siya mutungo sa pulo sa Ginoo. Kamalos ka na na, Ginoo, kung di siya mo simba. Di siya kamalong mo follow, di siya kamalong mo obey. Ikaw nagkakada, dapat hindi ka mo obey. Kung saan mo na rin sunod sa yawa. Nasaan ka na?
Upat na klase manifestation, the more manifestation of the devil, serpent, at sa name sa dragon, he is also a serpent. Remember the old serpent in the book of Genesis. Name niya, a subtle, shrewd, and venomous creatures. Meaning to say, venomous, lala. Nakuha niyo? Capable of deceiving its prey. Ilabog ka. Ngayon mo yung sa'yo ay kabasa sa Bible, di makabukang na. Nagpasabong na it's serpent ang iyang kinabuhi. Iyak ang itagaan ng mga idea which is daily factual. Ayaw pagbali ng reliyon kay makabuang na. Makagaba na it's serpent sa iyang kinabuhi. Amen. Iyak ang inisip. Inisip ka niya na dili ka makabalos kamuturan sa Ginoo ni Lord. This is good and this is God our Savior. He wants all people to be saved. And kung kang sa knowledge of truth, o siya makabalos kamuturan. Kung naminaw ka sa serpent, like ako, kung wala ko naminaw sa pulong sa Ginoo, na kamahagi mo sa ilang kambal, muabot ka mo karon. Muabot ka sa inyong pulong sa Ginoo. I don't know kung saan inyong life lang. And that is why, kung nalay isa ka buok, mamati sa pulong sa Ginoo, yung apply, ano na yakong kahimuan. Kanang imong kakakwa niya, kanang lingkod, dako, kayo nagmahimuan. Muna ang i-remind ang makagusa. You can be a channel of God's glory. Pwede na yun na si Lord mo gamit mo. And then ang mga tao mag-transform, pinagi sa mga ginagawa. Dili man ikaw ang mag-transform, but ikaw ang ibong channel na mapaho sa ilaha ang pulong sa Ginoo. That's why, ikatulong manifestation, he is Satan, meaning resistance. Sa resistance, pag tayo mag-share ang pulong sa Ginoo, na yung musiba. Pag masukot na nagwali, ang pulong sa Ginoo, na inaigita. Nagsugod ka house church, naanapoy nagsigig wali. Nagsigig wali, naanapoy dito dito, nagwali mo sa kiyaha. As in wise, nag-debate. Kung sinaan niya, si Satanas. Kusog man natin yung wali na nung i-activate ang iyang pagka-magwawali sa iyang ikaw, nagwali na. Nano mo man niya ginagaw, pang iyang kahibalo. Kamalo man na isang wali, ano nga man na ginagaw siya silingan, sige naman sa kontrol na ilang balay, o siya na-outland siya taga-sitihim. Kabalo lang sa taga-sitihim, wali break. Bisag asa, bangga. Bisag asa, lakaw. Bisag kinsa, sultihan, alakay. Desperate. Hindi kang desperado ni. Ngunit kung nagpakulsa mo niya, wag man lang kasulti sa inyo. Kung nagdaong sa muli, wag man lang pinakapadawag ninyo. Ngayon, Ginoo, na may ugmaon, doon kayo nang namatay, ni pasayo sa imong kinapoy. Kung sa amin mo na karon. And the like si Lord, mo na nga dapat ulay sa yamon na oras. Hindi mo katawa, may galit na nga lang. Tungkol na kay Lord. You did not choose me, but I chose you. And appointed you to go and bear fruit that will last forever. Hindi mo katapal, panayon lang. Hallelujah! Sa mga kasabot, hearing resistance to come against waylain. Kung itawag mo plano ng mga dautan, bago sa Ginoo. Bago sa iyang katawhan. Dagang kay mga against, ay yawa sa iyang kinabuhi. Kasi itong waton, apply na ba? Ikaw pa, the whole manifestation of the devil, kita na siya, the devil alone, or the devil itself, the devil slanderer. So, sa slanderer, sige pang tao. Nawalan niyo mga katawhan. Okay rin yung kaya sa dauton, basta di lang na siya magdaot. Amen!
Pero ang term nila ang away. To tell you, ang away, hindi na sa mahimong away. Kung isa lang ang nagsigiting. Amen. Amen. Una may isulti, dautan batok sa kuha, umuha na ko baga ang tawag na pangdaot niya sa kuha. Pero gani, o ginong dito ba? Ang tawag na away. Bulalis. Sabot na mo si definisyon sa away. Muna, umutubar pa mo? Kung ko siya sa klase, excited, umutubar lang ka, o, ikaw bisundan. Nagkuna-una ka, itawag ka sa kwan ba na siya, inciting ka ba? Inciting to sedition. Inciting for away. Nasabtan ba di mo? Ay, talay mo si Lord. Kung sabihin yun nila, yun na, the devil, the slanderer, he desires to take everything that is yours. Muna, nabisag na kanawat na Ginoo, nautol ka. Ay, may nusay mo nga, ay, lani mo na yung batasan. Wala kay problema, una sila isulti, bato sa ato ka, o sa ako ka, basta di lang ka mapituhan. Amen. Amen. Kaya wala sila mahimo diya. Yung tanong ko na, magdaot sila. Ay, nani nung kasama na. Sa una man ito, ay importante niya, wala na ka, nagpalayo siya mo pagpakasala. Ang iso diya, kung nalagag lang ka, nagpalayo ka sa mo pagkasala, ay, mula kag mga hipokrito, ana. Amen. Amen. O kagyabag, ani. Amen. Kapulutan, isa na sa Ginoo. And we know, kung naman sila is something against us, ilaakon na opinion. We will let them, sige lang, sa iluwan lang kuha, kung naman tayo mga hibawan, against sa kuha sa unang panahon, pero masahin ko, gikan karoon ang gawa, gikan panahon, nagtawa ko sa ito, ibat ko na po sa ito. Amen. Hindi man ako ma-erase kung sa'yo na sa mga nahon na, pero masahin ko lang, Amen. hindi kayo ingon lang ka, ingani pa ba sa unang, unsa! Teren. Wala na. Sayang kayo ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nag-iskot, likari at walay pulos kung binuan na pinlat tugi. Kaya nasayod kang musangkong ramang ginisapanan ang away. Wala git. That's why, kung sa sunod, nakikita ko control. Kung saan mo na ito ikalol, ato sa Dewa siya, he desires to take everything that is yours. Your life, your family, your emotions, your thoughts, your area of business or career, your finances, and etc. Leading, wailaing buhaton ang devil. Ang iyang buhaton, panikamutan niya na mawala na lang sa inyo. Mawala dapat mo-apply ang blood, ingnan mo si Lord. Covered ko. Lord, i-cover ko maayo ha. Hindi mga buwan. Kaway mo na natin ikaw daily application of the blood of Jesus. Nasakta? Say mo na, I have received ang mga to bless. He has blessed and I cannot change it. Tanong mo ang prophet, na a prophet in the Old Testament. Itawag siya ayaw ko bless. Nasaktan. Ba't na yung tabo, isugo siya nga i-curse. Amen. Hindi niya makaya. Itawag siya parang bless, di sa pag-curse. That's why kung ikaw, nakabot na ka ni nasibahan, ko tell you, wala na ng mga butang, una-una, ng pagpagdaot. Amen. Kaya kung dinautay lang, sudihan ka wala, ay maayos sa tuwang tanan. Amen. Grasya naman ang agi ipasaylo ta sa Ginoo, gitagaan kag chance na mo serve. Hindi naman ka perfect. Tinuod na siya. Our past is not perfect. That's why we need a perfect God Amen. of our present and of our future. Nagiging mahinong perfect atong life. Ingon si Lord. Kaya po lang, be perfect. Because your God in heaven is perfect. Muna kinangatag guidance. That's why, hindi ko pag-isabihin, level of authorities or authority. Nakikita ko level of authority. That's not that? So dapat ang ako naman na, dili po tanan, ikas out ni mo mabato sa imo because nagkinanglan nag-level of authority. Nag-depende na siya. And that's why here,
Three different levels of authority as follows. Number one, the power of God. Pasama ka na. Ikalawa, the power of the adversary. Meaning, ano na yung power of God, the supreme power. Doon na siya mo na nagpatunga or nagpaliw sa katao. Power of God and power of darkness. Kung napag-iisa, kaya natunga rin siya, nailaghan ko na gitawag siya the authority of the human race. And to tell you honestly, you were created. You were being designed by God to rule and have dominion. Amen. Walay mahita mo na nilagaw sa kalibutan unless you permit God. Ha? Tinuod ka na, Pastor, yes. Kaya sama sa ginaingon, ang Ginoo dili siya mahimong bangakon siya ang pulong. Si Lord, the moment He created man, ang iyang gilingon dito. Wait tayo mong karapan, hindi na nga, pakawal si Lord. Paminaw, ina paminaw. Harong makabalong ang sa mag-apply. Ito si Puli nga sa inyong balay niya. Mura kang gato diri niya. Itataw ka sa kuha, wala na nasampan. Kuha niyo, dapat Puli mo na amoy nasampan. So natay level of authority na ay tawag ang power of God, na ay power of the adversary, hindi power sa sananas. Kailangan. And the authority of the human race. Sama sa pingon, wala na ito kung miracles and wonders. Kung wala yung permission nimo, kung wala yung pagtugot nimo, di ba ito kong milagro. Like example, when Moses, sa iyang ibuang ang dagat, siya ang nagbuang. Si Lord ang naghatag sa power. Amen. Nasabtan mo? Tanan nga mga miracles na nakita po, living the planet Earth, gigamit niya ang tao para mag-manifest. But gigamit niya ang tao na ano na permission. Hindi si Lord magbuot-buot kinanuman. Sa ako na pag-istorya, kita ang itagaan sa authority. Here in this planet, in this physical creation, this is a physical creation. Kung sa science man na, ano lang, di ko particular, pero nasa itawag ako, mass, ang kailangan na. Ambot. Di ba ko expert science ko? Kung pasabot, nakati kabugaton, makita siya o sa balihan. That is a physical creation. Sakta, ang kita as human beings. Pero actually, we are spiritual beings. Living in this human body. Gitagaan ni Lord, o katungod, to rule and have the make. And that's why here, the power of the blood, the power of the blood for deliverance. So here, di mo din, the blood of the power of the blood for deliverance. So ang mabasa ko din, maybe hindi ko again. As of today, ingon din, they overcame him, sabay-sabay na basa. Go. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to drink from death. Kita ninyo, ano na yung power ang blood of Jesus. Ang pinakaunang giingon in the book of Revelation, it says, they overcame him. Meaning to say, ang nilaw ni konsulti, ang tao, human race, will overcame him. Isang ahim, ang yawa. Anong gidaog ang yawa? Anong gidaog ang yawa? Pinaagin sa gugo ni Ginoong Jesucristo o pinaagin sa atong mga testimonya. Hindi naman daog kung bakit ang mag-testimonya. Lagi example ko kung sa kaso pa na. Kung naagad sa kaso, siya ang bilog, huwag kayo isulti-sulti. Ngayon na sila, silence means yes.
Nasabtan? Amen. Automatic na ilang presumption, ilang yung una-una. Kaya dito naman ko, ilang presumption, Tinawag kita, siya yung nagbuwalo. Di makita niyo yung anak ko. Ang itawag ng blood of Jesus Christ na niingon, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimonies. They did not love your life so much as to shrink from death. Based na ito nga, huwag ikamatay na to. Marunong niya akong bataya, namatay niya akong tagagamot sa panahon. But kung mamatay magalinta, hinuman na siya worth it. Mamatay magalinta ka ng kabaluta na luwas na ka dito sa gingharian sa Diyos. Ingana siya. Bisan pa mag-usimay na wala itong kinabuhi kabaluta, si Lord ang nalagiyan na to. Dili kay, kung pangatanong ka, sama sa ko, kaya ko, pamatangan ako, kung mamatay ka karoon. Kung buwan ka sa Ginoo, baron asa ka paingon, nagmitod kong tubad. Di ko mutubad ka og langit. Basi ngayon si Basto, nasyumin kay ka. Kapag lungo ni mo. Kung mayroon po kong impyerno, di man yung pumugusog impyerno. Ano ba? That's why ato matay na damon realization. Na dapat di ay kapag kakaroon atong siguruhon. Ang atong pagtuo niya ng Ginoong Yesu Cristo. Because there is no other way. He is the way, the truth, and the life. No one can comes to the Father except through Jesus Christ. And that's why here, the revelation of the blood of Jesus is like the smooth stone that David used to break down the giant. Makita niyo, bisan bang kung sa kalaban. But if you apply the blood of Jesus, mapili kita malaman. Way back before, around 2021, nakabangga ko og giant. Sa pagbangga ako sa giant, grasya sa Ginoo. Ako yung giluhon, gipiko, hindi ako matuhod. Nagtuo sila o makituhan ko, pabulong mo siguwag na ko, nagdala ko gitara. Abi nila mag-GGI ko, kanang GGI is gulo-gulo ang isip. Abi nila magulo-gulo ang isip kay nato yung ibuhat sa mga mo, nagdala ko gitara. Nagsabak-sabak ko. Nag-worship ko sa Ginoo. Nag-worship ko. Sino kanta, susukay ng timok, nalumong sa timok, palikot. Nagpusay, nagulo-gulo akong isip, hindi magulo-gulo akong isip. Amen. At gracias sa Ginoo ka to, ni kalaban sa kuwan. Iba din mo, hindi basta-basta. But glory to God, ni Lord ko, hindi mo ko kay Lord, Lord. Ikaw na bahala ana niya. Hindi ako ang nagkalaban, ikaw. Gracias sa Ginoo, 15 days gikan sa akong pag-ampo. Mas nauna pa siya sa kuwa dere. Pero gracias sa Ginoo, 15 days gikan sa akong pag-ampo ni gawas ang iya tulo dere. Gilaban siya gayon. Giriling siya dere sa labaw sa Lindal. E makita niyo kung sa kagamanan si Lord. Kinsa manggugko para makalaban ng tao. Kinsa manggugko ko, anong ilang kalabanan? But think no. I preach not on my own, but I preach the word of God that brings salvation. That brings a genuine transformation of life. Nag-mention ang book of Colossians. The good news that came to you will came all over the world. And it is very improved by changing lives. Nadalay bukan sa pagbago kinabuhi. And this is now the time. Kaya doon pa rin ang puno sa Ginoo. Karoon ang time na ikaw mapago. Pahimo kang bunga sa kabaguhan. Dalaykon o dalaykon ng Diyos. The slingshot represent our faith in the blood of Jesus. Sinigil ang iyang dala, slingshot. Sa old, kuhan, ang tawag na, hindi sa piting, ang tawag na is sauklong. Kanang sauklong, ang isang side na, hindi ko sinakamot, ang isang side is ready to release. Hindi na yung sauklong na inyo. Sauklong. Ang buwan na,
Ano lang niya? Nga tungkol kay si David is a shepherd boy. Dagdag kay siya mga karnero, agi pang atiman. Iya nga dinipensahan against bisag unsa mga wild animals, bears, sobrang wolf, and any other mga itawag o mapintas sa mga hayop. Gamit lang ang siya ang iyang buhaton. Pag naay mga dautan, elemento sa iyang magipagbantayan ng mga karnero, iya kikon sa iyong slingshot. It means, nagpasabot na, nasa higa si David, nakikatupang o bulaya. Expert na siya. Dili ka pwede mabangga o bulaya na dili ka expert. Mapariya ka sa nakita ko in the New Testament na nagtas out ng demonyo. Ilang gamit ang pangalan ni Ginoong Jesucristo. Kasi ang ingon, nakailang ako kang Jesus na Nazareno, ikaw kinsa man ka. Nigamit siya sa authority. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, but the problem, ang iyang life, wala siya nagpuyok in accordance to the will of God. And that is why sinita ko sa iya, gikulang mo siya sa yawa. Gikulata. Hindi ko kakapag dapat dahil maging expert lang. Dili ko na. That's why kamuha ng divine appointment, kabalo mo kung sa ang revelation of the cross. Kabalo mo kung sa blood of Jesus Christ that was shed on the cross of Calvary. That's why here, you believe me, the word of God is light which reveals the enemy's plan. Mabuti ang plano sa kaway. Hindi mo katapay. Kaya pa ba? Kaya ba? Ina siya nabuti ang yun. Ang uban sa inyo, gabiyong-biyong na ba? Naistitan sa iyong mata, hindi na gamo. Ginatugan ang iyong mata. Bukat kayo yun. Ngayon ikaw sa iyo niya, siga kayo ng mata nun. Saan kaya daw niya, iluhong mo siya. Pampitan mo yung tiyok ba? Hindi. Kamu ba? Hindi gusto sa tanas. O wala na ano. Ang ginagino nito, sa purpose niya, iya kang ibitri. Iya kang i-go astray. Isalaan ka niya. Naayawa. Di siya gusto madumugas ang pulong. Kaya kung makadumugas ang pulong, basik iko siya ginamay. Amen. Saan ka bang yawa? Makamalong lagi nila. Matulogon mo lagi. Tulog na. Ay! Wag niya ko na yung gaya wali hato. Basta ko lang sa kumpal na nailaw ko po. So, mag-interpret ko ninyo. Ayaw ko rin anak, kaya nato din ang mutudlo. Amen. Ay, salamat kung tanay ko ng Diyos. That's why, ayaw yun daw, bilog niya. Ayaw nagtiyaw. Hindi ko natapos na ayaw kong magtiyaw yan. Hindi tayo ginakasyon yan. Kung yan ang magulong, hindi ko ba naman sa'yo? Si Pastor ganyan, kung na nag-robot ba? Wala naman na din. Grabe. Nakauna ko na nag-wali na. Gabi di ba? Ngatod pa may sa inyo ha? Nasa kayo ko? O, tama. Ngatod ko Bicolo, di ba? Pagkakot na rin, adal po, kinala po. Ako nga si Maprihan ko, bang, hindi na lang tutang kinala ko na, panganta na sila kay, ako lang po silang kong yeah. Namang pagpunta ka mga nagbilin. Alam ko nga, iyan ang tangan ng tagamana, sundukan na lang ko sila. Alauna sa gabi. Kaya wala naman ko natulog. Ina na wala yung kakapan. Si Pastor, gano'n, wala tulong. Nagyawi ang pagkalit ng itaw.
Pwede pala ngayon. Munta ka naman. Saan? Doon lang ako na siya. Amen. Amen. Lord, sabi ninyo, kung kawalan lang, hindi na ko kaya ba? Imagine ninyo, nahuman na akong LPYM, glory to God. Kamulugan, 6 weeks na nag-LPYM. And 2 weeks before nag-LPYM, grabe preparation ang ibuhat din. Nahalos din ako matulog. Imagine ninyo, sagot pa all in all, niya ako 8 weeks. 8 weeks kong pulaw. Take note. Pero kisa may nagkakaroon, energy sa kuha. Dili, Milo. Si Lord. Yung may patalig, energy ka. Energy. Si Lord na nagkakatag sa mag-strength. Pag-inan mo, mag-duty pa rin. Kadlaw. Mangulid, bitin ka nag-plasta, kung siya nang-urasa. Mag-duty pa kung kadlaw, pag-abot dito. Mag-duty pa ka na, ulit mo. Kung ano man mga pa-strength, tungod kay Lord. Then overcoming by the blood of the Lord. Sito ka tayo na lang. Pag nangigawin, buwati yun, apply na blood. Ay, gagawin niya. Laban ng ulo. Apply na blood, ha? Ang dami ko pa kang Ginoo. Ikaw po, di mo laban ng ulo. Lumay kalintura. Sige, nahin ang ginawa mo. Gapa pa. Oo. Yung kami, kapasok. Kapasok. Aso ang gano'n. Layan na ng plan. Kung gusto ka, liguan na ng plan ng Jesus ba? Kamong na ipamati niya, doon mas kuha. Imagine na mo, kabalo ko, kamong nagpahiling, kabalo mo, manaayo ito. Ang hindi na tungod kay ako ang gahog, nahimo na kong channel, expert kabalo lang tanong kung gamit sa plan ng Jesus. Niya with authority. Hindi rin po dahingon nga, magamit ang kanya, wakay authority, wakay anointing. Ang waiting na inaanin mo. Namina ko sa wala ni Bishop karon, niyo si Bishop ko. Kamu ha? Kabalo ko mo, ani si Bishop. Napakasimot siya kung kasi na sa yawa. Kaya ang yawa ko baho. Ang nagkaro sa inyo, ang yawa baho. Mo sa ninyo si Bishop kamu, pagpabumot niyo mo. Ikaw masimutan ka mo, maalaan kita mo, panibirpan ka mo kaya. Ikatawa ako sa wala nito. Pero kung babot, kaya nga, wala ko ito. Amen! Usahin niyo mga bilang tao, no? Pero kung natin mga takong, oo, nagalagal ko mo? Oo, kung nga, kung bakit mo siya, pakayo mo. Amen! Ako na iklaro sa iyo. Nga, ang mga ano sa iyo ko ka lang. May mong blessing. May mong panahangin. Hindi ka mag-aayil. Hindi mag-praise and worship na yung taas mo sa mga mo. Hindi, mag-bless ang imong katawag kung wala sa katawag. Da! Halamay! Nakapin na po nag-iilat ko mag-iilat dyan. Nakalangan dyan. Okay, power is Lord. Hindi mo dapat power is Lord. Muna yung sigisap ka mo. Pagtanong mo, pagpapuputin mo, kasi malaan ka mo ba, naigama. Pinyo ko, di daw ko. Amen! Power is Lord. Pumunta na sa hayo, kung ako iligo, yan ako itrabaho din, kung ako maligo ka na. Dagan ako itrabaho din, kung pabisa ko, kung ano iligo ko. Huwag ka po, kakaroon guys. Mga kong tao, guys. Guys, huwag nga Diyos Pastor, guys. Manangin ko na, sabi mo, nilawa ako. Tanay lang, may katong ibuwa, dire. Amen. Yan yung ikuri-ikuri dire. Kung gusto mo tabang ni Pastor, tabangan ngayon taon. Oh. Tato. Hindi mo man, ano, magkawag, tulungan mo nga.
Amen. Ako ibalik ko na niya. We cannot physically touch the well. Listen. We cannot physically touch this well, but God has created a means for us to always be victorious. Ano po niya klaro? Dili pagkaabot sa level na bitawag mo di level na anointed. Kung hindi po pinagi ngayon. That's why this morning, ako ang gusto ipabot mo, dapat kamalo ka sa pagdamit sa blood of Jesus. It's the good order. So we stand. Maninog na. And sabay-sabay na tagal-tao ng song with conviction. As we pray, Father God, in heaven, in Jesus' name. Holy Spirit of the living God, Lord, as we profess and declare this morning that there is fire in your blood. As I sing this song, Lord God, we will sing this with conviction. Oh, Lord, you steady God. Just to die. Sing this with conviction. God's on the sun. Burning in the sun. There's one. He never seen the sun.
Jesus Christ. Because we know in the light and the blood of Jesus Christ is cleansing us right now. And obviously of all sin and wickedness, when the blood of Jesus was justified and God saves us as we have never sinned. Lord Jesus, thank you for your blood. Because now this was on our behalf. It reveals the dragon, the ounce, the demons, the vengeance of the enemy. What about your sinner? Right now, Lord, we cast out any demonic forces. Satan is so power over our lives. Lord, salamat Pinoon. Nalaikot ka, mahal ka lang Lord. I apply, Lord, your blood upon each and every one. I declare victory over the cross. I declare victory of the cross of Calvary, Lord God. Sa akong kinabuhi. And Lord, mahimuming manginabuhi, ikaw malaon. Binangin sa imong habiling at dugo sa mga testimonya. Dalaygon na dalaygon ka. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Amen. In the book of Proverbs 3, 9, 10, basa ta, tanan? From the land and all the land of Moses. If we do their heart will be filled with rain, and if we have how much land to store with all. Amen. Muadlan din ko gamayani. Grabe dyan kaya gibuhat ni Lord sa mga. Kabalo nga dyan daghan dyan kita activity karon na week, di ba? Balik-balik dyan ang mga man, pero i-sustain dyan ni Lord even ang mga panggas. Salamat kay Lord. Kung nanganak kayo tayo sa offering, itaas mo tayo sa offering, o declare din na si Lord dyan ang muhatag, o blessings karon ng week, or even sunod pa, o hanton sa iyong kinabuhi. Kung ready na ka, go!
Asa ka mo, declare na to name. I and my family will have heaven life. Blessings so great. I and my family have good day. I and my family will have super abundant cross. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be said but I in the life of my family. My life and my family are such a delight. In nations will call us blessed and prosperous. Lord, Father in heaven, in Jesus' name, Lord God, salamat kay Ginoo sa imong kaayuhan, O God, Lord, sa among kinabuhi, Ginoo. Salamat sa blessings, O God, Lord, sa matapusain sa among pamilya, O God. Lord, ikaw, Ginoo, Lord God. Lord, ang imo ang victory, Ginoo, is yours, O God, Lord. Salamat kay Ginoo na throughout the week, O God, even sa mga divine appointment, ikaw mag-provide every request, Ginoo. Nagtitipas, O God, Lord, we declare, Ginoo, Lord, nakadyo sila tanan, O God, Lord. Kung ikaw, Ginoo, mag-provide, O God, Lord, sa tanang pangilhanglan sa mga pusa. The right good Lord, by the blood of Jesus, in Jesus' name, amen and amen. Lift up your hands for the blessing. Okay, itaas ito mo for the blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace. Give you shalom, nothing missing, nothing broken, nothing lacking, great wealth, and favor, and favor, and favor, and favor of the Lord. Abundance, protection by His blood, be yours in the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Before we will proceed to our huddle, let's have first our announcement. See you all at our next Sunday service worship this coming December 8, 2024, 7 a.m. at Palmas Beach Resort, Manila, Davao Occidental. Leadership Group or Network, please make sure that you are connected to your leaders. And for the primary leaders, tomorrow at 6 p.m. will be our LG. Holy Spirit University, we will have our physical class right after our huddle. And be excited! Our last quarter divine appointment! This will happen on December 6 to 7, Friday and Saturday. And our Water of Pisa will be on December 8, 2024, right after our Sunday service. Thank you very much, everyone. Happy Sunday City Day. God bless and shalom.